Okay, for today's video, share ko sa inyo yung lugar ng South Palm Beach Resort. South Palm Beach Resort is 5-star hotel daw, sabi, no? 5-star hotel and restaurant and beach resort dito sa Panglao, Bohol. Although hindi ko siya masabing yes kasi hindi ko siya nakita. Hindi ko siya nahanap sa kanilang website yung yung kanyang ratings, no? So, yan. Dated today. Anyway, operated by Panglao Bay Premier Parks and Resort Corporation. Bulod, okay, Barangay Bulod, Panglao. Coast Bar, Oceanica. Tapos, yung nabayaran ho natin ay 1,689. Okay, so yun, bali, bakit tayo humantong sa ganong tanghalian na 1,600? Kasi a la carte lang, no? Kung hindi natin naabutan yung kailang buffet. Iyon pala. Akala ko kasi dati nung dito kami pumunta ng nanay last year dito sa June. Ano siya, yung buffet nila akala ko mayroon din silang lunch buffet tsaka dinner buffet. Breakfast lang pala. Syempre alas 6 hanggang alas 9 yung breakfast buffet. Tulog pa ako niyan. Kaya eto ang ending ay a la carte na lang. So okay na naman, masarap din naman. So ganun pa lang in-order ko dati, no, yung yung chicken na siya, ginataan na manok. Sobrang busy ng mga crew dito kasi tanghalian. Tapos na tayo kumain, panahon na para maligo. So yung uwi natin talaga, no, maraming thank you ulit kay Mark Tim ba yun, yung taga Iloilo, na sinabi niya na Dinagyang, Sinulog and Ati-Atihan is siya, festival sa Pilipinas na talagang grandest festival, famous festival. Tapos lahat yung tatlo na yan ay mangyayari in 1 month, in sa loob ng January na buwan. So yun, nagkapag-book ako ng ticket na imbes na Manila to Cebu, ang ginawa ko is Manila to Bohol, tapos Cebu, Iloilo, tapos yan, and the rest is history. May ganon. So dito dapat yung buffet. So ituturo ko na kayo dito anong hitsura sa loob. So wala silang buffet dito pag tanghali, morning lang, no. Wala tayong makikita pero meron tayong video dito. So pwede ko i-paste yung link ng ating previous vlog. Breakfast buffet. Tapos tatanungin pala natin yung front desk nila dito kung pwede pa tayong ma-assist mamaya sa sasakyan pabalik ng Alona Beach Resort sa hotel na ating tinuluyan. Ito sa guardhouse. So yun, pwede, very good kasi yung business card na kinuha ko kanina, yung contact number nung driver, hindi ko na alam kung saan ko nalagay. So nawala yata. Yun lang. I-check nga pala natin kung magkano yung presyohan dito kahit pa meron naman tayo nito sa kanilang online. So ito yung mga room rates ho nila. Overnight stay 13,000. Pinaka cheapest, no, overnight stay. Pinakamahal Panglao Villa 2 bedroom, so 39,000. Mura pa rin siya kumpara natin sa pinaka luxury na resort and hotel natin sa Discovery Samal, Proud of Davao Pride na resort, 10-star hotel. Yan, extra person 2,500 per pax per night. With breakfast, syempre, no. Yun ang inclusion ho nila, breakfast, round trip airport, seaport pick up and drop off. Yan ang maganda. Kasi yan naman talaga dapat. Okay, so tapos na tayo sa sa pag-aalam natin sa entrance kung pwede ba tayo ma-assist ng service mamaya pabalik ng Alona Beach Resort. So check, pwede, no. So kahit hindi natin nakuha yung mga number ng mga sinakyan natin mga tok-tok, habal, at least pwede dun sa entrance area, no. Tutulungan tayo ng mga taga front desk.
Tapos yun, breakfast buffet, walang dinner and lunch buffet, no? Kasi a la carte na dito sa Oceanica restaurant, beach restaurant or resort restaurant. Tapos yun yung mga villa ho nila, oh. So hindi na tayo mag tour sa mga villa, basta ipakita ko lang sa inyo, ganda yun, oh. Yun, parang nalakas talaga maka tropical style, di ba? Yung iba kasi ng mga resort, di ba, parang westernized, ang iba modernized, di ba? Oh, European style. Pero dito sa South Palm Beach Resort, talagang offer ho nila dito sa mga guest nila. Lalo't mga foreigner kasi, no? Hindi naman talaga nila masyadong ma-appreciate yung mga westernized and modernized, westernized European style na mga huts in the villa, in the rooms, no? Kasi nga para sa kanila normal and common yun. Kaya yung gatong experience yan, no, gawa sa ano yan, anahaw ba yan, basta kugon o ano man na damo yan o anong uri ng kahoy yan, yung kanang ginagawang bubong na wag lang sana masunog kasi ang bilis kumalat ng apoy niyan, ano, pag nagkataon nakunod. So yun, ang ganda ng ganyang experience. Tapos picture perfect din talaga siya. Tapos may mga nyugan, di ba? Tropical. Kasi ang rason talaga bakit ang daming mga westerners, mga foreigners, mga East Asians pupunta ng Pilipinas dahil gusto nilang makatakas sa sobrang lamig ng kanilang winter season, no, na nagyayelo, nagsusno na lugar nila. So dito sila sa Pilipinas, sa Boracay, Siargao, Cebu, Bohol, Palawan, Siquijor, para makapag-experience sila ng warm na klima. Yung mga kababayan nila ngayon sa kanilang lugar ay nangamatay na sa sobrang lamig. Nagkakaroon ng mga frostbites. Di ba? Kawawa. Ganun, may umiyak pa doon na nakita kong vlogger sa Facebook, Pinay, umiyak siya. Kasi anak niya may lagnat, tapos nagkakaroon sila ng snowstorm. Pero dito ang iba naman dito, yun, nag-i-enjoy sila sa napakagandang lugar, napakainit, napakagandang dagat, tsaka white sand. Okay, so comparison naman to sa Samal Island Garden City of Samal. So yun, ang pinagkaiba sa Samal tsaka sa dito sa Panglao Bohol ay ang Panglao Bohol pwede kang maglakad anywhere, strike anywhere ka dito, no? So from here sa Palm Beach Resort, tapos sa unahan may panibagong beach resort ulit. Sa unahan naman beach resort, basta marami dito, hilira lang to, no, mga beach resort na mga private resort. Talagang hindi siya pipitsogin, hindi cheap na mga resort, pero pwede kang pumunta. Pwede kang maglakad-lakad. Oo, pwede kang mag-walking, no, strolling. Sa gilid ng dagat, sa seashores. Samantala sa Island Garden City of Samal, kung saan ka naka-check-in, dyan ka lang whole day. Hindi ka na pwedeng mag-over the backwood kasi bawal yun. May harang sila. Sila daw ang may-ari sa dagat. Ganun yun, no? So dito sa Bohol, congratulations, very good, kasi talagang walang ganong estilo, no? Walang makikitang pagkagahaman ang mga resort owner dito. Talagang open for walk lahat ng mga seashores, mga shorelines. So presyo, ganda, halos magkaparehas lang Samal, Bohol. Pero syempre ganda, mas lamang si Bohol syempre, no, kaysa Samal, kasi sa Samal maraming mga bato. May mga bato, may mga kung ano-ano pa, mga patay na mga koras. Ito wala. Tapos sa linis naman ng tubig, tingnan natin. Malinis ito syempre tubig. Pero ito siya parang may pagkadahikan sa mati. Yung may mga lumulutang na mga dahon ng mga sea plants, ocean plants, so ano ba tawag dyan? Basta halamang dagat. Lumulutang sa gilid. Pero dito naman, mas dito, mas pino ang buhangin kumpara sa dahikan sa Mati City Beach Resort. Ano pa bang mga comparison? Tanong nyo kayo dyan, no? Kung anong pwede nyo curious, no? Sa mga nanonood dyan na hindi pa nakapatang Bohol, curious lang, no? So, baka meron kayong mga katanungan. Maaari ko nang masagot yan kasi it's my third time na pumunta rito sa Bohol. So, sapat na yung experience na yun para masasabi kong may alam na ako sa lugar, di ba? May ideya na. So, chinek ko yung yung Wikipedia kung ano nga ba ang pinaka-the best season or best months para pumunta ng Bohol. So, yun, January to June, July. Nasa ganyang mga panahon.
So sabi ko, tama, ako lang din naman ay pupunta ng Cebu para sa Sinulog Pritikit Viva Pit Senior Sinulog Festival and Dinagyang ng Iloilo. So what if kung dito na lang ako lalapag sa Bohol, di ba? Dito magsisimulang mag-ikot sa Kabisayaan. Okay, so that's all for today's video. Thank you for watching. Sana ay nagustuhan ho ninyo, sana ay nakatulong kung meron man naghahanap ng kasagutan. So review, bibigyan ko siya ng 6.5. Basta walang bayad para to dito, no? Free lang yung entrance. Sa Island Garden City of Samal, kahit napakapangit na dagat, for example, hindi ko na nababanggitin, pero dito sa may unahan ng Samal Beach Club, may mga beach resort dyan na hindi naman talaga kagandahan. So pangmasa lang talaga siya. Ang entrance daw ay 100, no? Daw, kasi hindi na ako nakabalik doon. Last time na nagpunta ako doon 2014, ang entrance fee ay 30 pesos. Tapos ngayon sabi ng kapatid ko ay 100 pesos na daw. Pero dito, ang ganda nito. Ang ganda ng dagat pero walang bayad yan. Free entrance lang yan mga agala. Just for free. Basta pagpasok mo dito, syempre, parang be considerate na rin sa may-ari ng resort. Kailangan kumita rin sila sa iyo. Kailangan mong mag-order ng kahit isang botelya ng nung bottled water na 500 ml. 80 pesos yun, pinakamura. Yun ang pinakamura mong ma-avail dito. 500 ml na nature spring water for 80 pesos. Tapos kape is dati 195 lang last year, ngayon ay 240 pesos na siya. Tapos yun, shake, no, 295. Mga melon shake, buko shake, yun lang, no? So yun ang mga mabibili mo dito a la carte. Tapos yun, pwede ka na maligo, no, all you want, unlimited, ikaw na bahala sa kung anong gusto mo. Tapos ano ba? Yan, dami mga turista dito, mostly mga puti, may mga mga westerners. Walang bayad, no? Samantalang sa Samal, kahit pangit ng lugar, may entrance talaga. May meron pang babayaran na 50 pesos na environmental fee. Ang pangit naman ng lugar, marami naman mga basura. Pero yun ko anong purpose ng environmental fee na yun, hindi naman talaga din nagagamit ang budget, yung puntong binabayaran ng mga turista from Davao para sa pag-maintain sa cleanliness next to godliness. So, that's all for today's video. Thank you for watching. I have to say bye-bye and halong kamuda, amping, stay safe and yan, ingat.